evening mga kadogo. Ito ang inyong abang lingkod na si Mr. Dogo Style TV na bumabati sa inyo ng magandang gabi sa inyo lahat. Mga kadogo, meron tayong itatakil up ngayon. Nag-email sa akin si Ma'am Herminia de Osias ng Olongapo City. Meron silang 3 husky at 2 Shih Tzu and isang Beagle. So meron lang siya katanungan mga kadogo na dapat natin sagutin at ito po sasagutin ko para na rin sa kaalaman po ng lahat ng mga dog lover na kagaya natin mga kadogo. Okay mga kadogo, ang katanungan niya po bakit daw yung husky alaga niya grabe daw pong maglagas ng balahibo kumpara dun sa mga toy dog like Shih Tzu niya. Mga kadogo, ang tawag po dyan shedding. 2 klase po ang shedding. Isang normal shedding at isang abnormal shedding mga kadogo. Yung po sinasabing abnormal shedding mga kadogo, hindi po siya regular na nangyayaring pagbabawas ng alaga nating aso. Naglalagas po sila due to bacteria and fungi na nagkokos ng skin problem. Kaya po sila nagkakamot, nangangati, naglalagas po ang balahibo nila. That's why kinategorize po natin silang abnormal shedding. Kasi hindi po yun ang natural ng way para maglagas sila. Nagkapaglagas sila ng balahibo dahil sa skin problem due to fungal or bacteria. So yung ngayon po, yung isa po ay yung normal shedding na tinatawag po mga kadogo. Sa ibang bansa po, kasi nag-search ako, sa ibang bansa kasi mostly yung mga malalamig na country like Russia, China, Alaska, so on and so forth. 4 po ang season nila every year. Merong spring, summer, fall, and winter. So, nung sinerch ko kako, hindi applicable sa atin to. Kasi tinry ko lang po mag-search, dagdag po kaalaman dun sa about sa shedding. So, mga kadogo, hindi natin i-apply yun kasi 4 ang season nila dun mostly, ang shedding nila daw sa isang taon nagfo-fall sa season ng fall at spring. So, hindi po applicable sa atin dahil sa Pilipinas tayo. Ngayon, papasok po yung tanong ni Mama Herminia de Dios sa akin. Ano ba yung shedding? Kasi pinaliwanag ko, Mama, shedding po yan. Ano daw po yung shedding? At kailan nag-shed ang mga aso? Yung po sasagutin natin yun. Dito po tayo sa Pilipinas, kasi tropical po tayo. 2 lang po ang panahon sa atin. Tag-ulan at tag-araw. So, as a breeder po, hindi na po ako nag-search, okay? As a breeder po, for 9 years, yung experience ko po ang sasabihin uli sa inyo. Sa akin po to sa experience ko sa mga aso ko. And mostly, mga naging alaga kong aso, mababalahibo. Golden Retriever, Saint Bernard, marami pa. Eto, Husky, grabe maglagas ng balahibo to. Kaya napakagandang example nito about sa shedding. Sa experience ko po mga kadogo, ito nag-shed po ang mga alaga akong aso, especially itong mga husky. Ano po to? Mga double coat po to Sila po yung malakas mag-shed. Yung mga patay na balahibo, yung po yung automatic na natatanggal. Okay? Sa experience ko mga kadogo, na-notice ko, sa 9 years ko experience, twice mag-shed ang mga aso, especially po itong mga babae ko. Okay? Pero I guess sumasabay din ang lalaki. Okay? Ganito po yun. Kung hindi po bago mag-hit ang aso at after mag-hit ng aso, pero mostly po, sa observation ko, bago mag-hit ang aso, nagse-shed. Bakit ko po nasabi yun? Kasi nga po, experience ko for 9 years. Ano po sila kagaya nito, 4 months na yung aso ko, Magpo 4 months na mula nung na-stud. So, 2 months na nanganak, tapos ngayon, 1 month mahigit, yung puppy nila, so magpo 4 months na. Ilang buwan na lang to, mag-shed na po itong mga to. Sabay po to. Kasi sabay po silang nag-hit nung nakaraan. Ang mangyayari po niya, bago po siya mag-hit, nanonotice ko
pumapangit yung coat ng mga alaga kong babae. Pumapayat silang tignan, ngayon pala dahil sa shedding yun. Nagbabawas ng balahibo eh, pumapayat silang tignan. Pero, upon or after ng shedding nila, gumaganda po yan. Sumasabay po yan sa time na ipai-stud ko sila. Siguro yung talaga yung nature nila kasi kailangan talaga naka-condition sila, maganda yung coat nila, maganda yung pangangatawan nila, yung sila lumalandi. Yun eh, 9 years, ganun eh, ganun talaga eh. Pag pina-stud ko, gaganda ng aso ko. Grabe, iba yung balayibo nila, so tapos na sila mag-shed nun, mga kadogo. Kaya nasabi ko, before mag-heat, nagsashed sila unti-unti. Hanggang sa papangit, tapos pag mag-hit na talaga, or hit na talaga, nagugulat ako ang gaganda nila. Eh, 2 beses mag-hit ko ang aso. Ang female na aso. So, 2 beses po rin silang magsashed. Yun po ang experience ko. Promise, yun po ang experience. Twice a year sila mag-hit, mga kadogo. So, it means twice a year din silang mag-shed. Yun po ang according sa actual experience ko for 9 years dog breeder na. Yun po So, Ma'am Herminia, kung po natin i-compare sa mga toy dog kasi iba po ang way nila pag-shed. Pero nag-shed po sila. Minsan kasi hindi nakahalata. Pero yung husky kasi obvious pag nag-shed. Minsan nasa electric pa, nabilipad. Puno-puno na nga ilong ko ng balahibo. So, obvious na obvious sila pag nag-shed. Iba kasi ang husky talaga pagdating sa topic na shedding. Okay, Ma'am Herminia, I hope meron kang natutunang konti. No? Kasi may husky ka. Observe mo husky mo, Ma'am Herminia. Before yan mag-hit, pumapangit yan. Pero pag hit na siya, ang ganda niya. Complete ang coat niya. Gumaganda itsura niya. Kasi, nag-shed po siya. Tapos na po siya mag-shed. Kaya lumandi na siya. Yun eh. Yun talaga observation ko. Twice a year mag-shed. Kaya sana, Ma'am Herminia, even maliit lang may natutunan ka dito sa vlog natin at sana nasagot ko po na maayos ang tanong po ninyo. And salamat nga po pala. Yung imagine, taga Olonga po, nakakaabot na rin sa Olonga po ang ating Mr. Doggo Style TV channel. Salamat po sa inyo sa panonood ninyo at sa suporta niyo po sa channel ko. And thank you rin po, kaka-member niya lang po sa group ko sa Siberian Husky Metro Manila PH. Thank you po sa inyo, Ma'am Herminia, DOC Yas of Olonga po si. Thank you po. Salamat po sa inyo. God bless you and God bless your whole family po. Thank you po sa suporta sa channel ko. Have a nice day. Thank you for watching.